Bukog yun siya. Nasa linya po ng telepono, attorney, ang mag-ina po, ang ating complainant si William Jane Quirante at Mercy Quirante. Magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Okay, so para maalala lang po nung mga nanonood, no, ito yung kaso. Kayo po yung gumawa ng lechon, tama, ma'am? Mama William? Ma'am Jane ba? Ma'am Mercy? Sila po yung... Oo, kayo yung... Oo. Kayo yung gumawa ng lechon na nireklamo ni Ma'am Lea na sabi niya ay butot balat na lang daw. Mura na yun. Ulan na. Yan na, gana. Yan na, gana. Unad. Nipis, no? Ano ko na yung unad doon? Bukat to dito, wala yung unod. Pinipirahan. Ano, wala yung unad, bro. Wala, bukog dyan. Puro bukog yun siya. Nga na, lagi na siya, puro bukog. Puro bukog yun siya. Panit naman yan. Ay, nabili na yun. Nabili ng unod. Oh, may unod oh. Ala, Pero panit. puro panit. Lay unod. Ang unod, tanglad. Ala. Sila bayad ni Managa? 4,000. May pag lechon bili na to, kaya puro unod, no? 1-1 ra. Tulog ka mo. Ikaw na, ireklamo mo. Pagka mahal biya na. Ipalit mong buhay ba? O niya, ipalit so na lang. Kasi matayan dito. Oh, wala yung unod. Puro bukog. Nabityo man ko. Oh, puro bukog. Wala siya unod. Panit ra og bukog ang sulod, oh. Wala sa mga unod, ani. Oh, walay unod. Panit ra tanan, oh. Yan bukog po, do. Sama niya, bulag mo na lang niya. Puro bukog. Sama niya babuya, wala niya unod. Sakit. Apa dyan, oh? Wala na dyan mga Pila to? Manay 4,350. Manay 4,450 kay bukog ra og panit. So after namin ma-chop yung lechon guys, na ganun yung bumungad sa amin na walang laman. So nag-reach out agad ako, sabi nila namin ng lechon. Hindi pa namin kinain yung lechon guys. Nag-message na ako sa aking reklamo 8:26 PM. So naghintay ako ng reply mula sa kanila. So hanggang sa umabot na lang ng 9 PM wala pa ring reply mula sa kanila. So dahil nakachop na yung lechon at gutom na kami dahil panghapunan nga namin yon. So kinain na lang namin kasi gutom na lahat guys. So anong oras na sila nag-reply? 9:50 PM. So kung kayo sa aking sitwasyon guys, katulad ng sinabi ng mga bashers, dapat binalik, hindi kinain. Kung kayo ba ang nasa sitwasyon ko guys, New Year, wala kayong ma-orderan iba. Siguro kung hindi New Year yun, binalik talaga siguro namin guys. Kasi una, open yung palengke. Pangalawa, ang dami mong ma-orderan online. Anytime, sobrang dami. Pero kinain nila, tama? Yes po. Okay. Nasira na nga ang aming simpleng celebration sa New Year kasama ng aking pamilya dahil sa lechon na in-order. Pangalawa, ako na nga yung naloko. Ako pa yung pinatulfo. Pangatlo, ako pa yung nahusgahan na scammer sa buong mundo. Pang-apat, ako pa yung naghingi ng sorry. Sa totoo lang guys, hindi lang talaga akong nabiktima na nakabili sa kanilang lechon kasi nung pinost ko yung karanasan ko about sa lechon dun sa group. So ito nga si Olive Karen nag-comment doon sa pinost kong karanasan ko sa pagbili ko sa lechon at isa din pala sila sa nakabili ng lechon. At ayun nga sa comment niya, nagkataon lang siguro ngayon na lahat kinuhanan talaga para mabilis maluto. Kasi grabe kadami yung nilechon nila, around 40 kababoy. Isa na kami sa nagreklamo kagabi kasi 7 PM ang usapan namin na kunin. Then pagtawag namin sa oras na yan, sinabi nila kakasalang pa lang. Sinabi ng anak na isa uli ang pera. Mabwisit ka talaga, nahiya kami sa aming bisita kasi hindi lang pang New Year, pang birthday din sa aking anak.
So yun ang comment ni Olive Karen doon sa post ko na about sa feedback or karanasan ko sa pagbili ko ng lechon. And after ko nga maisalang sa Raffy Tulfo in action, at dahil hindi naman ako pinakinggan doon kasi isang side lang talaga yung pinapakinggan nila, yung sinabi ko na may isa ding na biktima nag-comment doon sa post ko, ang sabi ni Attorney Sam na hearsay ko lang yun, gawa-gawa ko lang yun. And after nga ng live, so hinanap ko yung nag-comment kung sino yung pangalan na nag-comment doon sa post ko dati at na-search ko to si Olive Karen. So ito yung post niya about sa lechon na isa rin sila sa biktima. So ayon sa kanyang post, i-translate ko to ng Tagalog guys para maintindihan ng lahat. Hindi kayo makablame sa customer kasi kahit kami na biktima pero hindi na lang kami nag-post o nagreklamo. Kasi kailangan namin kainin ang lechon na balat at buto na lang. Kasi aside sa mag-celebrate kami ng New Year, nag-advance birthday ni rin kami sa aking anak tapos may taga-simbahan na bisita. Kasi nagpa-blessings kami sa aming sasakyan, hindi talaga worth it pero okay na lang. Doon talaga kami umangal pagtawag namin na pwede na ba namin kunin ang aming lechon. Ang sagot nila nakasalang pa. Ang usapan 7 PM kukunin, 7 PM din sa pa nila pagpaikot. Tapos nagalit na kami kasi meron na kaming mga bisita. At ayun, sobrang tapang ng anak. Sinabi na ibalik ang pera namin. Hindi maayos mag-handle ng customer. Kami pa yung sinabihan na kung alam nyo lang na ang dami naming nilechon. My God, makasyak talaga. Kami pa ang mag-adjust. May usapan na oras tapos tanggap ng tanggap, di naman pala nila kaya. New Year na New Year at hindi na lang namin pinalaki kasi mabinyagan ng galit. Ang akin lang, bakit nag-comment ako dito? Kasi sa mga walang alam kung ano ang nangyari, hindi basta-basta mag-react. Salamat. So yan ang post ng isa rin sa nabiktima guys. I'm sure na marami kami, kaso sila yung kinampihan ng Raffy Tulfo in action. Kaya masasabi ko, nananaig talaga ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Ito mga kabatas natin, ang nangyari no, para magkaroon tayo ng kabuuan siguro na idea sa nangyari. Itong babae na nasa taas, bumili siya ng lechon. Bumili siya ng lechon. Nung bumili siya ng lechon, hindi siya satisfied doon sa lechon na binili niya. Mamaya malalaman natin yung kanyang dahilan. Yung mga babae sa baba naman, sila naman yung nag-deliver ng lechon. Yung babae naman sa kaliwa, siya si Attorney Sam. At tingnan natin din kung ano yung gagawin niya dito. Nakakakilabot mga kabatas natin. Panoorin natin. Doon, refund ang habol mo. Refund, ma'am, sa laman. Hindi full refund. Kasi makita naman sa chat na sabi ko, i-refund nyo yung... Magbigay sila kahit magkano yung presyo sa laman. Yun ang ibig ko sabihin doon sa chat ko. Na presyo ng laman ang i-refund nila. Yan, para sa mga para sa mga tao na hindi alam yung buong kwento na ito, nag-post si ate sa social media, pinost niya yung hindi magandang experience niya doon sa pagbili niya nga ng lechon ng mga tao, yung mga babae na nasa baba. Ngayon, nung pinost niya yun, nagkaroon sila ng pag-uusap, humihingi siya ng refund. Hindi naman daw full refund. I-discuss dito ni Attorney Sam kung bakit hindi pwede yung refund. Tingnan natin. Kasi ito ang pinaglalaban niya, no? Nakita niyo yung lechon, no? Sabi niya butot balat daw. Tapos may konti lang na taba na nakadikit doon sa balat. Yun daw yung puti doon. Ngayon, nung reneklamo, 'di ba? Ayaw daw i-refund na nung isa o hindi sinabi nung isa na i-refund, 'di ba? O pag-usapan natin yung refund. Well, siguro ayokong pangunahan muna si Attorney Sam. Panoorin natin siya. Kilitan niya na butot balat nga yung 20 kilos. Kaya umuwi na lang kami kasi ganun daw talaga ang 20 kilos. Wala kami magagawa. Kay 20 kilos, ganun daw talaga. Yung kasing refund, no? Dapat na kinain nyo na kasi yung lechon. Technically, wala na tayong mako-consider na damage. There is... Ito, ang mga kabatas natin, yung sinasabi niya kasi pag kinain mo na daw yung lechon, wala nang damage o wala nang refund. Hindi naman talaga masasabing absolutely na wala nang damage.
Kasi nga, if you buy something na you were promised of a certain quality or quantity, tapos na-receive mo yung item na yon, tapos nung nakita mo, iba yung quality at saka quantity, kaya lang pinatawad mo na siya. Ibig sabihin, kunwari, katulad ng sinasabi ni Attorney Sam dito na kinain mo na. 'Di ba? Pinatawad mo, okay lang, pinalampas mo na, 'di ba? May damage pa rin. Kaya lang, 'di ba? Mahihirapan ka ng patunayan yung damage. Bakit? How will you prove something that does not exist anymore? Siguro meron ka mga pictures. Kaya lang, pag nakita mo nga dun sa picture, it's difficult to discern. Mahirap tignan, di ba? So I think it's not right to say na walang damage because of the fact na kinain mo. Di ba? Ibig sabihin siguro, pinalampas mo yung damage o yung danyos, kaya kinain mo na lang. Di ba? Tuloy natin. Liability when there is damage. Ngayon, sa kahit na anong transaksyon, lalo na kunwari, ayaw mo yung bagay na tinatanggap mo, tingin mo kulang yon, tingin mo hindi. Ito mga kabatas natin, doon din sa sinabi ni sinabi ni Attorney Sam na there is liability when there is damage. Sabi niya, pag titignan kasi natin dito, ito, punta tayo sa jurisprudence kasi maganda kasi magkaroon tayo ng citations eh. Sabi niya, dito sa bandang ito, itong kasong ito, GR number 163593, December 16, 2005, Preferred Home Specialties Incorporated and Edwin Yu versus Court of Appeals. Anong sinabi dito? Ang sinabi dito, material injury, however, is not essential in the crime of estafa. It is enough that there is disturbance of personal rights. Diba? Ano kasi ang mangyayari na, worst case scenario dito, no? Ang worst case scenario dito, if you receive a material that is of different quality or quantity, niloko ka. Nagkaroon kayo ng bentahan. Niloko ka. Diba? Scam. Estafa, ang pinakamatinding kaso niyan. Of course, pwede rin civil case lang. Pero tandaan natin kasi ang estafa, dapat yung injury, yung panloloko, yung misrepresentation must be before or simultaneous doon sa injury. Tapos tignan mo dito, sabi ng Supreme Court dito, material injury, however, is not essential in the crime of estafa. It is enough that there is disturbance of personal rights. So, na-disturb lang yung personal rights mo. There must be damage, although it is not required that it be susceptible of determination. Diba? So, pag titignan mo, hindi kailangan may damage. No? Meron at merong damage. Kailangan yan. Pero kahit hindi mo siya ma-determine, no? Okay lang. Basta mapatunayan mo na may danyos. Diba? Okay, so ano na pong nangyari mula nung last kayong umere? Ang pangako po ni Ma'am Lea ay mag-public apology. Yes po, nag-public apology na po siya sa tindanganon po, yung sa group, social media po, sa lahat ng pinupusan niya po. Okay. At okay naman po, pumasa naman po sa inyo yung public apology. Pero dapat sana kahit sa amin, nag-message siya sa amin, wala eh. Nagsusorry talaga sa amin. Ma'am, kung ako po sa inyo, hingi po sana na lang kayo ng tawad kila Ma'am Mercy para wala na pong kasuhan. Pwede ba yun, Ma'am? Walang problema, ma'am. Para okay naman. Yan. Isipin mo, no? Siya pa yung hihingi ng tawad. Siya yung drinag dyan. Siya yung may karapatan na gawin yung ginawa niya. Humingi ka ng tawad para hindi ka namin kasuhan. Huwag ka nang gumawa ng bad reviews. Pag may nangyaring masama sa iyo, hindi naman masama. Pag may natanggap ka na hindi magandang serbisyo o kaya hindi magandang produkto, tumahimik ka na lang. Hayaan mo mabiktima yung lahat ng tao. Lalong-lalo na ngayon, internet na lahat. Yung transaction, tapos tatakutin nyo yung mga tao na gumawa ng mga reviews dun sa mga bagay-bagay na na-experience nila, na nakukuha nila, yung mga services, yung mga products na nakukuha nila. Post lang po. Post lang talaga. First of all, okay. Pero nag-apologize po siya sa inyo sa kanyang Facebook account at nag-post siya. Yung post na po, wala po sa amin, wala po sa message sa amin. Pero ma'am,
okay po ba sa inyo yung kanyang public apology? Ang sabi po sa amin ng researcher ay tinanggap nyo naman na daw po at okay na po sa inyo na nag-post po siya ng public apology. Okay na lang po yun. Parang manahimik na rin. Opo, kasi ma'am, naalala ko dun sa kaso medyo makulit si Ma'am Leia eh. So I think dahil binabasa ko naman po ngayon yung transcript ng kanyang pinost na public apology, ano naman po, binanggit po yung pangalan ninyo at kay Ma'am Mercy at kay Ma'am Willian, ayan po, at saka inyong buong pamilya, taos puso po silang humihingi ng tawad. At inaamin niya daw po na siya ang nagkamali. At kanina po sa mga researcher, talagang humble naman po si Ma'am Leia at nagsusorry pa rin po siya. So pinaparating na lang po namin sa inyo. Siguro nahihiya na rin. Sigurong kumontak po sa inyo. Okay lang po sa amin kahit hindi naman ako ganun ka salbahin. Ang kanya pong dasal kahit dun po sa kanyang post ay sana po ay hipuin ng Diyos ang mga puso nyo at magbati-bati na po tayong lahat. Sorry po sa lahat. Pero pwede rin po namin tawagan pa rin po si Ma'am Leia at patawagin po namin sa inyo. Baka po nahihiya lang, ma'am. Okay po. May mensahe po ba kayo kay Ma'am Leia? Ka Ma'am Leia, sana leksyon mo na to. Pinapatawad na rin kita. Pareho tayo, tao lang. Magkakamali. Hindi na yun. Huwag mo nang gawin sa iba. Baka yung tao na yung susunod baka grabe nang yan ang makapakukulong sa iyo. Yun nga po. At sana maging leksyon din to dun sa iba, di ba, na may mga nagnenegosyo ng maayos at tapos bigla-bigla kayong magpo-post ng mga nakakasira, hindi nyo pa muna inayos o kinausap yung inyong inirereklamo para sana malinawan muna yung mga bagay. Salamat na. Kamusta naman po ang negosyo nyo? Okay naman Okay naman po. Sa ngayon nga bless na bless. Ang daming nag-message. Napakalayo yung iba. Ayun, may mensahe po ba kayo sa ating Idol Raffy Tulfo? Papasalamat kami kay Idol Raffy sa lahat ng tulong niya. Sa action agad. Ang bilis nga hindi kami ready nun. Dala namin. Ang bilis ba? Ganun talaga. Action agad. Action agad. Oo, syempre po. Thank you po, thank you. Nanonood po si Idol. Sige po, magkausapin niyo po siya. Manakikinig yun. Kasama lang po namin siya kanina. Thank you po, Idol. Idol ka namin talaga. Ang bilis talaga ng action Kagabi pa nga nag-message pagka kinabukasan. Nag-live agad. Hindi kami ready. Ayun. Thank you sa lahat. Thank you sa mga tao na kahit ngayon, support pa rin sila sa amin. Lahat ng mga kababayan ko rito, nagtitiwala pa rin sa amin. Alam naman nila nang ginagawa namin ang lahat para mabuhay kami. Ito lang ang kinakabuhay namin. Thank you po. Opo. Kay Ma'am Leia po, okay na may mensahe pa po kayo? Okay na? Okay na po kay Ma'am Leia. Kung saan ka man ngayon, sana masaya ka rin kahit dami mong mga bus na naririnig. Yun lang po. Okay. Ayun. So, si Ma'am Leia, sana po matawagan nyo din po sila Mama Willen and si Ma'am Mercy para po okay na talaga. And I'm so happy po para sa inyo. At sa negosyo nyo, congratulations po. Okay po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Willen and Ma'am Mercy. Okay. Salamat po sa action agad.